and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. So be it, Lord Jesus. Fill it up and make one last time. Can we sing the song once again? Fill my cup, Lord Jesus. Fill my cup, Lord. Yes, I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Amen, Lord Jesus. Bread of heaven, fill me till I want no more. Amen, Lord. Fill our cups, fill it up, and make me whole. Praise the Lord Jesus. Amen and amen and amen and amen. Ito ang aming nais sa Diyos sa gabing ito. Punuan mo ang aming mga saro ng iyong salita, ng iyong presensya, ng iyong paggawa at pagkilos sa aming kalagitnaan. Bayan, Lord, na kami punuin to the point na aming mga sabi, Lord, till I want no more. Pero Lord, sa mga sandaling ito, we couldn't have enough, Lord. Hindi mapupuno. Lord, naniniwala kami na ang iyong pagpupuno ay walang katapusan sa aming mga buhay. At pag-uong mapawin mo ang bawat isa sa gabing ito. O Diyos, kami dumadalangin sa iyo, humihingi ng habag at awa muli. Minsan pa, Lord Jesus, katulad namin inawit, fill us, fill our cups, Lord, ng mga bagay na karumihan sa sanlibutan, mga kasalanan, mga kahinaan na nagpapadumi ng aming mga saro sa mga sandaling ito. Bayan, Lord, ito'y malinisan, mahugasan aming mga saro upang kami ay handa na tumanggap ng bagong alak, ng new wine, ng new anointing of your word sa gabing ito. Panginoon, gawin mo kaming banal. Lord, ikaw lamang at sa iyong dugo lamang ang siya makapaglinis, makapaghugas sa amin para kami ay maging handa na tumanggap ng iyong mga salita sa gabing ito. Kaya, O Diyos, wala kami bandalangin sa aming pagparoon sa iyong mga salita. Linisan mo kami. Hugasan mo kami, O Diyos. At bayaan sa iyong paghuhugas, sa iyong paglilinis, ikaw ang siya magpuno sa amin. O Diyos, mauwi lamang sa iyo ang kapunan at kaluwalhatian sa gabing ito. Sa iyo namin inaalay ang mga sandaling lilipas. Bayaan, Lord, sa pagbubukas ng iyong mga salita, ikaw ang siyang maluwalhati, ikaw ang siyang madakila. Pinapasalamatan ka namin sa iyong mabuting gawa sa aming mga buhay. Pinapurihan ka namin at naluluwalhati. At bayaan, O Diyos, sa mga sandaling ito, ang iyong mga salita ay magbigay ng inspirasyon, ng kagalakan, ng exhortation sa bawat isa upang kami lumago pa sa pananampalataya. Maunawaan pa namin ang mga bagay, ang mga malalim na bagay na pinapaunawa mo from faith to faith, from glory to glory sa iyong mga banal. Sa mga sandaling ito, Diyos, ikaw ang siya magbigay ng banal na spirito mo sa bawat isa, na siya magbubukas ng bawat titik, ng bawat letra ng iyong mga salita sa gabing ito. At bayan, Lord, ma-enjoy namin ang iyong presensya na malayang gumagawa at kumikilos sa aming kalagitnaan. Pagpalain mong bawat isa, O Diyos, ang aking dalangin, ako'y tago mo sa iyong likuran. Wala po ang magawa, O Diyos. Anong mga bagay na ito na inihanda ng iyong malita lingkod ay walang kabuluhan kung hindi ikaw ang mangungusap sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, ang aming dalangin sa gabing ito, magsalita ka, mangusap ka, abutin mo mga nangangailangan. Ano man, O Diyos, ang mga dalangin sa puso ng bawat isa ay ikaw ang siyang mabut at ikaw ang siyang tumugon sa pangailangan. Lord, mauwi lamang sa iyo ang nararapat na puri, pagdakila at pagsamba. Sa iyo namin naalay ang mga oras na nilipas sa pagbabasa ng iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Ating palapahan ng Panginoon, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at habang tayo nakatayo, sasamantalahin natin ang pagkakataon, pambasahin ang ating banal na sulatan sa mga sandaling ito.
Okay, so buksan po natin sa Romans chapter 8. Okay. Romans chapter 8 verses 31 to 39. So may mga ilang bagay lang po ako na nais pag-usapan natin sa gabing ito, sa gabi ng panalangin. Okay, so kung nandiyan na kayo, basahin po natin. 31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Can you say amen to the words of God? Amen. Purihin natin Panginoon. Please be seated po. At sa mapagpalang gabi, ang aking pagbati sa bawat isa. At salamat sa Diyos sa gabing ito, paumanhin. Medyo na-late ako ng dating. At actually supposed to be ay hindi rin po ako naka-schedule na magsalita tonight. Please pray para sa ating buting Brother Cholo. May mga iniinda siya ngayon na nahihirapan siyang makatayo ng matagal. So, according sa kanya, ay may mga nerves na naapektuhan din sa too much nakakaupo. So, let's pray for him. At ang Diyos ang siyang magpagaling sa kanya. Gayon din ang ating Pastor Jack. So, may mga iniinda sila ngayon na karamdaman. Hindi mainam ang pakiramdam. So, sama sila sa dalangin sa gabing ito. At naniniwala ako na whatever we ask sa ating Panginoon, sabi doon sa binasulat sa James, di ba? Ang mga panalangin ng matuwid ay powerful sapagkat ito ay may nagagawa, mga kapatid. Ito'y may kapangyarihan. At kung tayo sampalataya sa ating Panginoon, sabi niya kung kakatok tayo pagbubuksan ng ating Panginoon. Do we believe, mga kapatid, sa mga sandaling ito na merong gagawin ng ating Panginoon? Amen and amen. So, pagdamutan niyo na muna. So medyo mabilis lang din yung transition. So kanina lang din ako nasabihan. Kaya gayon pa man, salamat sa Diyos sa pagbibigay ng inspiration para mangusap sa inyo, mga kapatid, sa gabing ito. So hindi naman po ako magpapakahaba. Gusto ko lang mangusap na ilang exhortation, ilang encouragement para sa bawat isa sa gabing ito. Sapagkat nagsimula na yung ating linggo, Monday, Tuesday, and even ngayon, alam kong pagod sa trabaho at pagod sa maraming mga bagay na kabalan sa mundong ito. Naniniwala ako na pumarito tayo sa presensya ng Diyos para makasumpong din ng kapahingahan. Diba? Makasumpong ng kapayapaan sa mundong ito na magulo. Sa mga work na puro stressful, tiring na trabaho, tiring na pag-aaral, even sa mga tahanan natin na maingay, ngayon ay
Season na ng holidays, maingay na ang paligid. Pero naniniwala ako ng lubos na merong kapahingahan sa presensya ng ating Panginoon. At narito tayo ngayon, makakasumpong tayo ngayon ng, sabi niya, kapahingahan. Come unto me all who are weary and heavy laden. At sabi doon, and I will give you rest. Okay? So sa gabing ito ay let's have rest in the presence of the Lord. Wag sleep, rest lang. Okay? So bigyan natin ng panahon ang mga salita ng Diyos. For a couple of minutes, I want us to meditate sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Napakaganda ng mga talatang ating binasa dito. Isa sa mga very familiar na mga talata na madalas ating basahin, madalas makakuha tayo ng encouragement. Sabi doon, what shall we say then? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Ba? At tinuloy-tuloy natin yung basa hanggang doon sa bandang dulo nang sabi doon, sa lahat ng bagay na ito ay ginawa tayong higit pa sa mapagtagumpay. We have been made more than conquerors through Him who loved us. Di ba napakaganda encouragement, mga kapatid? Na sa panahon ng mga stress, sa panahon na sabi ko kanina yung mga sunod-sunod na mga problema, sunod-sunod na mga worries sa mundong ito. No? Ilan sa atin siguro ay napagod na kakatrabaho kada linggo. So after ng Sunday na gawain, Lunes na naman, pagkagising mo ng kinaumagahan, nakakapagod na magtrabaho, mag-aral. Pero gayon pa man, sabi dito, if God is for us, who can be against us? Sabi sa mga salita ng ating Panginoon, kung tayo ay kung ang Diyos ay nasa atin, sinong laban sa atin, mga kapatid? At ang sabi sa verse 37, lahat ng bagay na ito, sa lahat ng bagay, tayo ay tinawag na higit pa sa mapagtagumpay. Through Him, sa pamagitan niya na umiibig sa atin. So gusto ko mag-usap lamang ng mga simpleng mga bagay. Papamagatan natin itong, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen po ba? We are more than conquerors. Tayo ay ginawa, sabi sa isang awit, we have been made more than conquerors. At masasabi natin ngayon, we are more than conquerors sa pamagitan niya na umibig sa atin. So isang maliit na encouragement lamang sa gabing ito na gusto kong makita natin. Dahil napakaganda ng sulat ni Pablo dito sa Roma. Kung mabasahin ninyo yung buong Book of Romans, inilatag ni Pablo ang buong kaisipan or buong doktrina sa kasalanan, sa kaligtasan. Maraming nilatag si Pablo dito para sa church building dun sa Rome. Okay? Kung alam natin yung history ni Pablo, di ba madalas naglibot-libot siya sa modern day Turkey, sa Galatia, sa Philippians. Ilang beses pa lang siya nakapunta ng Rome talaga. At itong church ng Rome na ito ay nung ito nagpapasimula, si Pablo ay na-inspire magsulat to build this church. Magsulat ng ilang encouragement, ng ilang mga bagay na panimulang aral, turo, para ang church na ito ay mag-flourish, magtuloy-tuloy, lumago. At isa sa mga encouragement ni Pablo ang ating binasa dito sa Romans chapter 8. Marami yan, punong-puno ang Romans chapter 8 ng mga matawag nating quotable na mga verses. Diba? Nandiyan yung Romans 8:28. Nandiyan yung binasa natin kanina, 2 verses. So maraming mga verses dito na nagbibigay ng encouragement. At dito sa ating pagpupukusan ng pagbabasa sa gabing ito, isa sa mga bagay na sinabi ni Pablo, if God is for us, who can be against us? At dahil doon, kung ibante pa natin ang ilang mga verses,
Sino laban sa atin? Because, sabi dito, we are more than conquerors. Ginawa tayo sa higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niya ng umiibig sa atin. Ano ba yung gustong ipakita ni Pablo dito? Ano ba yung, kung babasahin natin, no? Sabi doon, what shall we say then to these things? Ano yung these things na yun? Ano ba yung tinutukoy dito ni Pablo? Sabi sa verse 37, in all these things, meron siya mga bagay na pinapatungkulan specifically sa mga verses na ito natin binabasa. In all these things, we are more than conquerors. What shall we say then to these things? Mabasahin natin yung context. Sabi ko nga, yung buong aklat ng Romans ay nagpapatungkol sa ilang mga pasimulang aral, pasimulang turo sa iglesia. At ilang mga bagay na gusto kong pagpukusan natin in context sa ating pag-uusapan sa gabing ito na we are more than conquerors through Him who loved us. So in context, ano ba yung mga these things na tinutukoy dito ni Pablo? Romans chapter 4, kung ating mabasahin, dito pinakita ni Pablo yung scenario or yung kalagayan ni Abraham. So, si Abraham, kilala natin siya. Summarize ko na lang in Romans chapter 4. You can read it at your own time. So sabi doon, si Abraham ay sumunod siya sa Diyos regardless kung ano yung mga bagay na nasa kanyang paningin. Hindi niya inisip yung mga bagay na present. Pero ang sabi doon, siya ay nagtiwala or umasa, nagkaroon ng pag-asa laban sa pag-asa. Sabi doon, nangako ang Diyos sa kanya ng anak. At ang reality, si Sarah ay matanda na. At from sa kanilang kabataan hanggang sa katandaan ni Sarah, wala silang anak. Hindi sila nagkaroon ng anak. And yet, nung nangako ang ating Panginoon, kay Abraham, magkakaroon ka ng anak. Ang sabi doon, si Abraham ay sumampalataya. Hindi lamang siya basta naniwala, kundi sinampalatayanan niya ang kanya na pakinggan. Nung si Abraham, pasimulang buhay ni Abraham, nung si Abraham ay tinawag mula sa kanyang family, sa kanyang family na sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, Abraham, lumabas ka dyan, dadaling kita kung saan ko nais, sabi ng Panginoon. Bagaman si Abraham ay hindi pinresentahan ng Diyos ng blueprint or ng plan kung saan ba talaga pupunta, kung saan yung nais ng Diyos na sinasabi niya. And yet, ang sabi doon, si Abraham ay sumunod. Si Abraham ay sumunod at ang sabi doon, yun ay ibinilang sa kanya na katuwiran. It was counted for him as righteousness. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, I have made you father over many nations. Hindi naman sinabi ni Abraham, paano father of many nations? Wala naman akong anak. And yet, ang sabi dito, instead na siya magreklamo, mag-reason out sa Diyos, ang sabi sa mga sulatan, ito ay sinampalatayanan niya. Pinanghawakan niya. And he is fully convinced. May gusto kong basahin ng specific verse dito. Ang sabi doon sa basahin natin yung verse 18 ng chapter 4 ng Romans. In hope, he believed against hope, that he should become the father of many nations, as he had been told, so shall your offspring be. Sabi sa verse 19, he did not weaken in faith when he considered his own body. Hindi siya hindi niya in-ignore. Matanda na siya. Hindi niya in-ignore, matanda na si Sarah. Sabi dito, he considered his own body. Sa inisip niya. And yet, sa kabila man ng tila ba imposible, tila ba mahirap, sumampalataya siya sa Diyos. Pinanghawakan niya ang salita ng Diyos na ang sabi dito, hindi siya nanghina sa pananampalataya. Ganyan ang buhay ating Kristiyano, no? Hindi tayo ini-ignore kung may mga impossibilities. Ito imposible. Pero, pinanghahawakan din natin ang salita ng Diyos, with God, all things are possible.
Ha? Totoo, mahirap. Mahirap yung mga bagay na ating pinagpipray. Sometimes, very difficult ang ating situation. Hindi natin yung ini-ignore. Katulad si Abraham, kinonsider niya rin ang kanyang sarili. Matanda na ako, matanda na si Sarah. Sabi nga doon sa isang pag-uusap niya with God, sabi niya doon, kanino ko bibigay ang aking pagmamayari? Kay ano ba? Kay Eliezer ba na nasa aking tahanan? Kinonsider niya. And yet ang sabi dito, he did not weaken in his faith. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was good as dead, since he was about 100 years old. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb. Nandiyan yung reality. Si Sarah ay baog. Reality na matanda na siya. And yet, hindi siya nanghina sa pananampalataya. Sometimes when the reality kicks in, di ba? Yung Kristiyano ay nangangatog, nangihina, nanlalamig. Kapag yung reality na nandiyan na, ang taas ng bayarin sa ospital, ang taas ng lagnat ng aking anak, ang taas ng mga ganitong expenses. When the reality kicks in, kung minsan, ang anak ng Diyos ay nangihina sa pananampalataya. Pero salamat na lamang meron tayong example, si Father Abraham. Nang sabi dito, nung kinonsider niya ang mga bagay na yon, hindi siya nanghina sa pananampalataya. Tila ba imposible, tila ba mahirap, pero sa kanyang isip, he did not weaken in his faith. Nakita man niya ang reality na si Sarah ay baog. Imposible sila magkaanak. But, hindi siya nanghina sa pananampalataya. At yun yung dapat tularan, mga kapatid. No? Yun yung dapat nating tularan. Sabi sa verse 20, no unbelief made him waver concerning the promise of God. Kahit na anong mga impossibilities, mga realities na nangyayari sa kanyang buhay, hindi siya nag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Kapag pangako ng Diyos, sa kanyang isipan, sa kanyang puso, naniniwala siya na kapag pinangako ng Diyos, ito'y gagawin niya. At mga kapatid, sa gabing ito, naniniwala ba tayo na kapag pinangako ng Diyos, ito'y gagawin niya? Then, maging tulad tayo ni Abraham. Don't waver. Huwag tayong magkaroon ng double-minded mind. Huwag tayong mag-alinlangan. Just believe. He did not waver. Sabi doon, no unbelief made him waver concerning the promise of God. But, hindi lamang siya basta nag-alinlangan, hindi siya nanghina. Sabi dito, he grew strong in his faith. As he gave glory to God, sabi dito sa verse 21, fully convinced that God was able to do what He had promised. What a faith. No? When reality kicks in sa ating mga buhay, kung minsan, doon tayo nagiging mas prone sa doubt. Sabihin natin sa loob ng church, we believe in this. We believe yung kasasagan ng inspiration sa salita ng Diyos. Yes, Lord, naniniwala akong kaya mo akong pagalingin. Kaya mo akong pasaganain. Kaya mong isupply ang aking pangailangan. Sa kasagsagan ng inspiration sa loob ng church, di ba? Nandun, meron tayong rejoicing, merong pag-claim ng mga bagay na pinangako ng Diyos. Right? But when reality kicks in, kuminsan doon pumapasok na yung doubt. Si Pedro ay naglakad sa tubig. Very inspired siya, nakita niya si Jesus na naglalakad sa tubig. Gusto ko rin yan, Lord, sabi ni Pedro. Pero, noong reality ay nandyan na, paano nga ba nakakalakad ulit sa tubig? Ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin. Siya ay nagpasimulang lumubog. Pero look at Abraham. Example natin sa pananampalataya. Sa kabila man ng mga reality sa buhay, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Tila ba imposible, tila ba mahirap? Parang, imagine, papalabasin ka sa lugar ng iyong ancestors. Ikaw lang mag-isa. Okay? Well, hindi naman siya mag-isa lang. Kasama niya asawa niya, tsaka yung mga tupa, yung household niya, yung mga katulong nila. Okay? So, imagine ninyo, papalabasin ka doon,
sa lugar kung saan nag-dwell yung mga kakilala mo, yung mga talagang matagal mo nang kasama sa buhay. And yet, ang sabi doon, hindi nag-alinlangan si Abraham. Hindi siya nag-alinlangan kahit dumaan siya sa mga lugar na hindi niya alam, hindi pa niya napuntahan before. Ang sabi doon, nagtiwala lamang siya sa Diyos na nagsabi sa kanya, Abraham, lumabas ka sa iyong lugar. Sa lugar ng iyong mga magulang. Tila ba imposible? Tila ba parang, it's not possible na mangyari na magkaroon sila ng anak. It's not possible na mangyari. Mahirap na mangyari. Parang uncertain ang buhay. Pero sabi doon, he hoped against hope. At nakita niya sa dulo, sa kabila man ng kanyang pagtitiis, nagtiis siya na, ano ba yung gagawin ng Diyos? Wala pa akong anak, anong gagawin ng Diyos? Nagtiis siya, anong gagawin ng Diyos? Saan ako dadalhin? Palibot-libot na ako sa mga lugar na ito, hindi familiar sa akin. Anong gagawin ng Diyos? Pero nakita natin, si Abraham ay nagtagumpay. No? Would you say, mga kapatid, na si Abraham ay nagtagumpay? Na sa kabila man ng lahat ng mga pagtitiis, sabi dito, hindi siya nanghina sa pananampalataya. At dahil doon, masasabi natin na si Abraham ay nagtagumpay. Tama? Nakasumpong siya na pagtagumpay. Sa kabila man na marami siyang tiniis, sa kabila man na marami siyang mga sinacrifice, sa kabila na kinakailangan niyang sumampalataya laban, o magkaroon pag-asa laban sa pag-asa. Diyan nagtagumpay siya sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. No? Nagtagumpay si Abraham. Nakasumpong siya ng pagtagumpay. Kahit laban sa pag-asa. Pagdating sa dulo ng kanyang buhay, sa lahat ng mga pagtitiis, sa lahat ng mga struggles, imagine ninyo, sasabihin ng Diyos through an angel, Abraham, ialay mo yung nag-iisa mong anak. Ialay mo si Isaac. And yet, nakita natin si Abraham, siguro, alam kong, katulad ng mga magulang, very concerned siya, nag-care siya kay Isaac na kanyang papamanahan ng lahat ng mga pagmayari niya. Pero ang sabi doon, hindi siya nag-alinlangan. Alam niya na ang Diyos ay may ipoprovide na pamalit kay Isaac. And through that, sabi doon, ang kanyang pananampalataya ay naring righteousness sa kanya. It was counted to him as righteousness. I would say, pagkatagumpay yun kay Abraham. Nagtagumpay si Abraham. Sabi doon, sa chapter 5, verse 1, kung abantin natin ng onte yung Romans, sabi doon, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nung si Abraham ay nandyan yung mga reality sa kanyang buhay. Nandyan yung mga problema. Nandyan yung mga impossibilities. Pero ang sabi dito, since justified siya by faith, meron siya kapayapaan. Payapa siya. Hindi siya nagugulumihan, hindi siya nadi-disturb, hindi siya nag-worry much. Kaya nga doon sa story ng Isaac, di ba? Parang, kung titignan natin yung storya, parang masyadong payapa si Abraham. Hindi siya nagpapanik, hindi siya nag-worry masyado. Why? Dahil ang sabi dito, since siya ay justified by faith, meron siyang peace with God. He knows na ang Diyos ang nakakaalam na lahat ng mga bagay. May kapayapaan siya. At ang sabi dito, kung tayo rin naman ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nasa kahit na ang reality, mabigat yung karamdaman, malubha ang mga pangailangan natin, very difficult man ang ating situation, but we have peace with God. We are not easily disturbed.
Hindi tayo nagugulumihanan, hindi tayo nagda-doubt. Because we have peace with God. Nakuha ninyo? And that is victory. Yan ay pagkatagumpay. Dahil ang kaaway, gusto niya agawin yung kapayapaan mo. Agawin yung kapayapaan mo at ilayo ka. Pero dahil you have peace with God, you have victory. Hindi ka nagagalaw ng kaaway. Sabi dito, through Him, we also have obtained access by faith into this grace in which we stand. And we rejoice in hope of the glory of God. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng access dito sa biyaya na ating kinatatayuan ngayon. Not only that, verse 3, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, and character produces hope. At ang hope, sabi sa verse 5, hope does not put us to shame. Hindi tayo papahiya ng pag-asa. Especially na ating inaasa ang ating buhay sa duyos. It will not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amen and amen. Sa pamagitan pala ng mga sufferings na tinatawag, that suffering, yung parang, yung in a sense na nagtitiis tayo, nag-endure tayo for something na ipinangako ng Diyos. We have to walk, or we have to, yung exercise sa ating pananampalataya. Alam kong hindi yan madali, mahirap yan. To walk in faith, not in sight. That's very difficult. Pero yung sufferings na yan, sabi doon, we rejoice. Masaya tayo kahit na tayo ay sinasabi natin, the Lord, I know the Lord will heal me. I know the Lord will bless me. I know the Lord will work sa aking buhay, sa aking mga mahal sa buhay. Nandyan yung mahirap tiisin, di ba? Mahirap makita yung mga mahal mo sa buhay. Parang wala naman nangyayari. And yet you continue doing your part sa kanila. That's suffering. Pero ang sabi dito, ang suffering na yan, know this, that suffering produces endurance. Nagtitiis, nagsumikap, and that endurance produces experience, character. It molds you. It teaches you who God wants you to be. And that character produces hope. At huwag ka mag-alala, yung hope na yan ay hindi ka papahiya. Dahil, anong reason? Bakit hindi tayo papahiya ng pag-asang ito? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating mga puso. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating mga puso. Yun pala yung reason. Bakit ganun? Bakit ang reason kung bakit tayo papahiya ng pag-asa? But ang reason is God's love has been poured in our hearts. Or anong purpose nun? Anong sense nun? When God's love has been poured into our hearts, through the Holy Spirit, ito yung magpapalakas sa'yo, ito yung mag-guide sa'yo, ito yung magli-lead sa'yo, ito yung magbibigay sa'yo ng strength. When all, sa panahon na tila ba parang, when all strength is gone, ito yung magpapalakas sa'yo. Ang pag-ibig ni Kristo ang magpupumilit sa'yo. That's the same thing ng karanasan ni Pablo. Marami siyang sufferings. Pero dahil mayroong pag-ibig ni Kristo na sumasagana sa kanyang buhay, nagpatuloy siya. Alang-alang sa Ebanghelyo. Alang-alang sa gospel that he received. Sa ating mga kapatid, if meron tayong mga mahal sa buhay, just continue in faith. Continue doing the Lord's work sa buhay ninyo, sa buhay ng inyong mga mahal sa buhay. At huwag kayong mag-alala, sabi dito, kung sa panahon na nanghihina tayo, yung hope na yan ay hindi tayo papahiya dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang sumasagana sa inyong mga buhay. So may pagtatagumpay tayo sa panahon ng mga pagtitiis because we have peace through Jesus Christ. Hindi lang basta peace. We have endurance, we have patience, we have character, we have hope na hindi tayo papahiya. So,
Yan ay isa sa mga context, no, sa Romans chapter 4. Doon sa ating pinag-uusapan sa gabi ito. We have victory, or Abraham had the victory sa panahon na tila ba imposible, tila ba mahirap. Pero siya pagkatagumpay pa rin. Because of what he received, the love of Christ na sumasagana sa kanya. Meron siyang peace, meron siyang hope, sa kahit na tila ba imposible, tila ba mahirap, nagtagumpay pa rin siya. At si Kristo ang kasama niya sa kanyang buhay. Another one na gusto kong puntahan natin sa Romans chapter 7. Laban na tayo na onte. Even, isa pang account na gusto kong pag-focusan natin as context din sa ating pinag-uusapan sa Romans chapter 8. Kung mabasahin natin yung chapter 5, actually chapter 6, chapter 7, pinuntahan dito ni Pablo yung context ng kasalanan. Sabi niya sa Romans chapter 6, di ba? Ano sabihin natin? What shall we say? Shall we continue in sin? Dahil ang biyaya ay nag-aabang, wag na mangyari. Di ba? At dinidiscuss ni Pablo kung anong ginawa ng kautusan or kung ano ang kautusan, anong na-contribute ng kautusan. Sabi niya doon, ang kautusan ay hindi kasalanan. Ang kautusan ay banal. Pero dahil sa kautusan, yung kasalanan ay nag-manifest. Lalo nakita. Ang kautusan ay banal at ang Diyos na gumawa ng kautusan ay banal. Pero dahil doon sa kautusan, yung mga tao ay naging curse para sa kanila ito. At dinidiscuss ni Pablo sa chapter 7 na even siya, inaamin niya sa kanyang sarili na ang kasalanan ay kuminsan nakakapanaig pa sa kanya. We are talking victories. Pinag-usapan natin kanina yung victory ni Abraham. And dito sa chapter 7, sabi ni Pablo, sometimes ang kasalanan ay nakakapanaig. Sometimes, sabi pa nga niya, ang kasalanan ay nagdedwell, nananahan sa akin. Sabi niya sa verse 17, sin dwells within me. Pero, kinlarify niya, hindi sa loob-looban niya. But the sin that dwells within me, that is to say, is flesh. Sabi sa verse 18. And I could also say na kahit tayo, di ba? Who can say na sino man dito ay free na sa mga kasalanan? Or in a sense, wala na nagawang kasalanan. I would say na parehas tayo na katulad ng kalagayan ni Pablo. Kasi Pablo nga, di ba? A man of God, apostle, tinawag ng Diyos. Pero siya'y aminado sa kanyang sarili that there is no good that dwells within me, in this flesh, sabi niya. Sabi sa verse 18, I know that nothing good dwells in me that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Dahil sa kasalanan, dahil sa laman na ito, kuminsan yung mga bagay na gusto nating gawin, hindi na magawa. Like, for example, yung proper behavior sa harapan ng Diyos. Yung mga ministry sa dapat na pinapagawa ng Diyos sa atin. We cannot do it. Why? Because of sin, of flesh, of weaknesses. Of things na present pa rin sa ating katawan. Do you agree, mga kapatid? Dahil sa mga kahinaan, sometimes things na gusto ng Diyos hindi natin magawa. And on the contrary, yung mga bagay na ayaw ng Diyos kung minsan nagagawa natin. Yun din sinabi ni Pablo dito, no? Now, sabi niya, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Sometimes, even yung mga bagay na alam natin mali, we keep on doing because of sin. Of this flesh na sabi dito, nananahan yung kasalanan. That's the reality ng ating mga buhay, mga kapatid. We
cannot deny na ang kasalanan ay, in a sense, nananahan pa rin sa ating mga laman. Dahil doon, prone tayo magkamali, prone tayo magkasala, prone tayong magkulang. Kahit si Pablo ay aminado. Sabi niya, I delight in the law of God in my inner being, verse 22, but sabi niya, verse 23, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? At masabi rin ba natin, mga kapatid, ang parehas na bagay? Marami pa tayong kahinahan, mga bagay na gusto natin gawin, natin magawa, pero yung mga bagay na ayaw natin gawin, alam natin hindi kalugod-lugod sa Diyos, nakagawa pa rin natin. Oh, wretched man that we are. Kahit na sa inner being natin, gustong-gusto natin bigyan ng kaluguran ng Diyos, and yet, due to many weaknesses, due to many sin sa ating mga buhay, dahil sa ating laman, hindi natin magawa. Hindi natin ma-accomplish yung gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ni Pablo, oh, wretched man that I am. Imagine ninyo, and I know we can relate dahil ganito yung nangyayari sa ating mga buhay. There's always a battle in the mind, battle in the heart. Gusto natin gawin ang kalooban ng Diyos. Ayaw natin gawin itong bagay na pinapagawa ng kaaway, and yet sometimes we do. Sometimes nagkukulang tayo, nangihina tayo, at tayo ay parang nagagapi ng kaaway. Pero even though sa kanyang statements, sa kanyang sinabi ni Pablo na kahit siya aminado, there is no good that dwells in me. It seems parang talo. No? Parang wala tayong magawa sa kasalanan. Parang dahil nandiyan yung kasalanan, nandiyan tayo sa laman, parang lagi na lang ba tayong talo? Lagi na lang ba tayong gapian? Pero magandang statement na sinabi ni Pablo sa chapter 8 ng Romans. Sabi niya sa verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Oh, what a wretched man that I am, sabi niya sa verse 24. Marami pa akong kahinaan, kakulangan. Pero dahil tayo ay na kay Kristo Jesus, sabi dito sa verse 1, wala nang hatol. Wala nang hatol para sa kanila na kay Kristo Jesus. Diba? Marami pa tayong kahinaan, kakulangan, papagkakamali na nagagawa. Pero purihin ang Diyos sa kanyang masaganang biyaya. Ang sabi dito, wala nang hatol sa inyo. Wala nang hatol sa atin na kay Kristo Jesus. Kahit na we are guilty sa maraming mga bagay. But dahil tayo na kay Kristo Jesus, sabi doon, through His grace, sa pamamagitan ng biyaya ng Kristo, wala nang hatol sa inyo na kay Kristo Jesus. Sabi sa verse 10, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na nananahan sa inyo, mga kapatid, sabi dito, kahit na tila ba yung katawan natin is dead due to sin, because of sin, the Spirit is life. Ang Espiritu nagbibigay buhay. At kapag nananahan ang same Spirit na yan na nagbangon kay Kristo Jesus mula sa kamatayan, ito rin magbibigay buhay sa atin. So we know we are no longer dead, separated from God. We are made alive. Nabuhay tayo, reconciled with God.
At sabi doon sa verse 16, lakto natin, that Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Imagine ninyo, kanina dinidiscuss natin si Pablo, inaamin niya, marami pa siyang kahinaan, kakulangan, marami pa siyang weaknesses, and yet, sabi ko, may pagkatagumpay na binigay ang Diyos. Na sa kahit na tayo, marami mga kahinaan, pagkukulang, sabi doon, wala nang hatol pa sa iyo. Dahil ang Espiritu ni Kristo Jesus ang nananahan sa iyo. At sabi dito, the Spirit Himself will bear witness na ikaw ay anak ng Diyos. Siya mismo mag-testify. Ito, hindi na yan sinner. Yan ay anak ng Diyos. The Spirit, the Holy Spirit will say, hindi yan makasalanan. That's a son of God. That's a daughter of God. And if children, then heirs. Heirs of God and co-heirs or fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may be also glorified with Him. Imagine, tinawag tayong kabahagi na tagapagmana ni Kristo Jesus. Co-heirs, fellow heirs with Christ Jesus. Imagine ninyo kung anong tinanggap ni Christ Jesus. At sabi doon, ikaw ay kasama niya na magiging tagapagmana. What a great promise. Sabi sa isang talata, i-quote ko na lang, sabi doon, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Tayo yun, flesh and blood. Makasalanan, marumi, mahina. Pero sabi doon ni Pablo, I will reveal to you a mystery. Tayo ay hindi manatiling nasa laman, but we shall all be changed. We shall all be changed. Para maging valid, para tayo maging tagapagmana din kasama ni Kristo. Para ma-inherit din natin ang kingdom of God. Salamat sa pagkatagumpay na binigay ng Diyos. Diba? That victory na hindi natin mausumpungan sa ating mga sariling lakas. Ito ay biyaya ni Kristo Jesus sa ating mga buhay. Na kahit na tayo makasalanan, we are justified, cleansed, sanctified by the blood of Jesus. And nakakatayo tayo ngayon, confidently saying na anak tayo ng Diyos because of the victory that God has provided sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu nag-testify. Sabi dito, the Spirit Himself bears witness. I could imagine ang senaryo sa langit. Mga dramatization lang, no? Sa langit. Teka, ikaw yung maraming mga nagawang pagkakamali, maraming nagawang pagkukulang. Kasalanan mo ganito, kasalanan mo ganyan. Ganun na dinadramatize sa langit, si Pedro daw yung nabantay dun sa gate. At dinadramatize, ito yung mga nagawa mo sa lupa. Pero huwag kayong mag-alala, sabi dito, the Spirit will bear witness. Yan ay anak ng Diyos. God Himself will say, that's my son. Yan ay aking anak. At yan ay pinatawad sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Spirit Himself will bear witness with our spirit that we are children of God. From then on, from that moment, nakatanggap tayo ng pagkatagumpay. Kahit na, tila ba parang yung kasalanan ay nakakapanaig sa ating laman, pero hindi siya tuluyan na nakapagtagumpay. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi doon, that same Spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells sa atin. At ito yung nagbangon sa atin. Ito yung nagbigay sa atin ng panibagong buhay. So, we have the victory over sin. Hindi na tayo talunan sa kaaway. Sabi ni Pablo doon, ang kanyang argument, hindi na tayo nag-serve ng masters natin ay kasalanan. We serve the living God. Okay? Tuloy natin basahin. Sabi doon sa verse 17, gusto kong bigyan din ng emphasis ito. And if children and heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, at may karugtong, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Imagine, kinakailangan, provided, sabihin,
we are heirs of God and fellow heirs with Christ if we suffer with Him. If we suffer with Christ, in order that we may also be glorified with Him. So, whether we like it or not, kung nais natin na maging heirs of God and co-heirs with Christ, darating yung sufferings. Darating yung mga pag-suffer. Darating yung mga panahon ng trials, may bigat na mga karanasan. Because, sabi doon, sa isang talata rin, kung paano si Jesus, or kung paano, sabi doon, hindi tayo makakahigit doon sa Master. And if we serve Jesus, we should also walk in the same road na kanyang tinahak. So kung si Jesus ay nabuhay sa lupa na napahirapan, nagdusa, gayon din tayo mga kapatid. This Christian life will be filled with sadness, sorrow, kalungkutan, mga problema, mga trials, kabigatan. Itong buhay natin, buhay Kristiyano, time will come na darating ang mga sufferings. Katulad ng kung paano si Jesus na nabuhay. Jesus ay, on the last 3 years na kanyang buhay sa ministry, napakahirap. Punong-puno ng suffering, punong-puno ng kabigatan. At tayo mga kapatid, ilang porsyento nga lang ang binigay ng Diyos. Mga bagay na kinakailangan itiis sa lupang ito. Pero we should also face that same suffering. Kinakailangan dumanas ng mga trials din, mga kabigatan sa buhay na ito. Pero ang sabi dito ni Pablo sa verse 18, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Yung suffering natin dinadanas ngayon, for a meantime, for a while, ay hindi may kukumpara. Hindi siya pwedeng ikumpara doon sa kaluwalhatian na nag-aantay para sa ating lahat. Hindi siya worth comparing dahil napakalaki ng kaluwalhatian na nag-aantay para sa ating lahat, mga kapatid. Kumpara sa mga trials sa lupang ito, saglit lang, maliit lang. Maliit lang ito kumpara sa kaluwalhatian na nag-aantay. It's not worth comparing. Of course, sa mga trials, we pray, we groan, we hope. Di ba, nanalangin tayo, umiiyak tayo, we cry out sa Diyos. Lord, tulungan mo ako sa aking trial. Lord, tulungan mo ako sa aking karamdaman. Lord, tulungan mo ako sa mga bagay na ito. Mahirap na mga bagay, we cry out, Lord, help me. Help me sa mga karamdaman. Help me sa mga pagsubok. Help me sa mga bagay na ating niladanas. Sabi din sa sunod ng mga talata, hindi lamang tayo, even the creature groans, cries out, kailan ba, Lord? Kailan ba matapos ito? Kailan ba matapos sa mga pagtitiis? But imagine, kahit sa panahon nating weaknesses, sa panahon na tayo na tila ba ang mga trials ay nakaka-overwhelm na sa ating mga buhay. Kung sa panahon na ang trials ay tila ba sobra-sobra na, sobrang bigat, sobrang higpit na ng mga pagsubok, nandun pa rin ang ating Panginoon. Sabi sa verse 26, "Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses." Sometimes natin alam kung paanong manalangin ng tama, di ba? Pero ang Espiritu, sabi doon, kahit nasa panahon na umiiyak ka na lang, in your prayers, in your desires sa Diyos, Lord, I'm praying for this, pero hindi mo na magawa magsalita, you're just crying out.
But the Spirit knows. Alam ng Espiritu ng Diyos what you're going through. At yun ang nag-i-intercede for us. Sabi doon, siya na nagpapamagitan sa atin. Ito yung pangailangan. Sabi dito, intercedes for us with groanings too deep for words. Sa panahon natin mga weaknesses, at times, tila ba, yung mga problems, we cannot solve it, na we are very filled with anxiety, worries dahil sa mga problema. Ang Espiritu ang kasama natin. Espiritu ng Diyos. It helps us in our weaknesses. See that? Sa pantalata na i-quote ko na lang, sabi doon, na sa panahon na dumarating ang mga pagsubok, ang mga trials, kahit na tila ba sobrang laki ng mga trials, mga problema sa atin, sabi doon, ang Diyos ay hindi magbibigay sa iyo ng pagsubok na higit sa iyong kakayanan. Pero kung sa panahon na tila ba, kahit na yung mga malilit na pagsubok ay tila ba makakatalo na sa iyo, makakagapi sa iyo, kahit yung mga simpleng mga pagsubok ay tila ba ma-overwhelm ka pa rin. Ang sabi doon, but praise be to God, God has provided a way for you to escape. Para makatakas ka sa mga panahon na mga problema. At walang ibang escape kundi sa presensya ng Diyos. Imagine, God has not provided something na hindi mo makakayanan. So, think of it, kung may mga bagay tayo na pinagdadanas ngayon, una, kaya natin yan. God gave that trial or that circumstance sa'yo because kaya mo yan. Pero kung minsan na ang pananampalataya nanlalamig, nanghihina, at kahit yung tila ba kaya mo naman talaga ay hindi mo makayanan, huwag ka mag-alala. Ang Diyos ay nagbigay ng paraan para maka-escape ka. Hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya iiwan. Kahit yung mga simple, kahit yung mga bagay na tila ba supposed to be kaya mo na, pero kung minsan dahil sa bigat, sa sunod-sunod na ng mga problema, parang hindi mo na kaya, ka mag-alala. God has provided a way for you to escape. God helps you in your weaknesses. You see? Kahit na tila ba ang circumstance ang makakuha ng upper hand, nandun pa rin ang pagtatagumpay na pinagkakaloob ng Diyos. Nakita ninyo? Sa tatlong senaryo na ating binasa, tatlong context, nandun pa rin ang pagtatagumpay na binibigyan ng Diyos. Sa mga imposibleng mga bagay, sa mga bagay na mahihirap, kala natin makakapagtagumpay yung mga realities ng buhay. Oh, reality na mahirap ka, reality na gantong ang buhay mo. Kala natin yun yung magtatagumpay. Pero darating ang Diyos at sasabihin niya, I have the victory. Sa panahon na tila ba yung mga reality sa buhay mo, ay reality na wala akong pera, wala na akong pag-asa. Reality na para hindi naman ito mangyayari sa aking buhay, pero andun ang Diyos. Siya nag-i-intercede, siya na nagpapamagitan para yung mga imposible ay maging posible. Yung mga mahirap ay hindi na maging mahirap. Yung mga tila ba wala ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Imagine, on that scenario, na akala natin magtatagumpay na yung mga reality sa buhay, katulad ng kay Abraham. Pero, nasa Diyos pa rin ang pagtatagumpay. Diba? Yung kasalanan, yung pangalawang bahagay, diniscuss natin. Kasalanan na pinlano ng kaaway, inisip ng kaaway, na magtatagumpay siya. However, ang isip ng kaaway ay hindi kumpara sa isip ng Diyos. Hindi ito may kukumpara sa plano ng Diyos. Akala ng kaaway, nagtagumpay na siya nung namatay si Jesus Christ. Pero hindi niya nakita na sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo Jesus, tayo ngayon ay makasumpong ng buhay. Akala ng kaaway, the sin has already won. Na ang kasalanan ay nagtagumpay na. Pero, maaga pa rin ang Diyos. Nasa Kanya pa rin ang pagtatagumpay. And the third thing, mga sufferings that we all have, na kung minsan very overwhelming,
Akala natin magtatagumpay ang mga sufferings. Magtatagumpay ang mga problema sa ating mga buhay. Sobrang nang nakakapagod lumaban, nakakapagod na gusto natin sumuko. Pero huwag kang mag-alala, God has the victory. Kaya ang sabi dito ni Pablo sa verse 31, ngayon mga kapatid, given the fact na sa tatlong accounts na yon, God has the victory, ngayon, what shall we say to these things? Problema, kasalanan, mga impossibilities, what shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sayo, whether kasalanan man, may mga bagay na tila ba hindi mapagtagumpayan sa ating mga sarili, whether mga bagay na pinapanalangin mo pero tila ba mahirap, imposible, or whether mga sirkumstansya na daladala mo ngayon na nakaka-overwhelm sa iyo, what shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? At sinamarize ni Pablo yan. Kung basahin natin yung next verse, verse 32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Di ba yung kanina kay Abraham, tila ba imposible, tila ba mahirap? Ito yung encouragement. Kung ang Diyos nga hindi niya kinubli na ibigay ang kanyang nag-iisang anak, bugtong anak, para sa ating lahat, paano pa kaya yung mga pangailangan natin ay hindi niya kayang i-graciously ibigay sa atin? Kalawang bagay, kung may kasalanan man, sabi sa verse 34, who is to condemn? Sinong aking ituturo? Sinong may condemnation? Sabi nga sa verse 1, di ba? There is therefore now no condemnation through Him who are in Christ Jesus. Ngayon, sino mag-condemn na nakaaway sa'yo? Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. And more than that, Christ Jesus is the one who was raised. Hindi lang mo siya basta namatay, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay muling nabuhay. And who is at the right hand of God? Nang sabi dito, who indeed is interceding for us. Siya ang tagapamagitan. Si Jesus Christ, sa pamamagitan ng kanyang dugo, siya ang tagapamagitan between you and God. Kaya tayo na-reconcile, pabalik sa Diyos. Kahit na marami tayong mga weaknesses pa, mga kainaan, pero sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, you are reconciled back to God. Ano ang magagawa ng kaaway at ano ang kanyang pwedeng sisihin pa sa iyo? Kung meron mang suffering, kung meron mang mga trials, kung meron mang mga problema sa ating mga buhay, then the next verse will give encouragement. Who shall separate us from the love of Christ? Ang tribulation ba? Ang distress ba? Ang persecution ba? Famine, nakedness, danger, or sword? Yan ba ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ano pang mga problema yan, mga kapatid? Ang sabi sa verse 37, no. In all these things, kasalanan, mga impossibility sa buhay, or mga sufferings, sabi dito, in all these things, we are more than conquerors. We are more than conquerors through Him who loved us. At ang sabi dito ni Pablo, I am sure. Verse 38, for I am sure. Sigurado ako na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala makakapaghiwalay, nor death, nor life, nor things present, nor things to come. Nothing shall separate us from the love of God.
Amen and amen and amen. Wala makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Praise God. Purihin ng Diyos. Whether in reality sa buhay, in suffering, or in sin, sabi dito, we have been made more than conquerors. Through Him who loved us. Hindi tayo magiging conquerors. Gusto mag-focus dyan bago tayo magtapos. Hindi tayo magiging conquerors or more than conquerors kung wala ang pag-ibig or kung wala yung umibig sa atin, mga kapatid. Kung wala yung umibig sa atin, which is God, hindi tayo magiging more than conquerors. Pero huwag kang mag-alala. Sabi doon sa binasa natin kanina, verse 38, verse 39, nothing shall separate us from the love of God. Pero lagi natin tatandaan, hindi lamang tayo basta more than conquerors on our own. Hindi natin kaya mapagtagumpayan yung mga reality sa buhay na ito. Diba, may mga pag-asa tayo, may mga pinag-pray tayo. Reality na yung mahal natin sa buhay, hindi pa kumikilala sa Diyos. That's a hurtful reality, no? Masakit para sa atin yung mga kamag-anak na hindi pa kumikilala sa Diyos, malapit ang bumalik ang Panginoon, pero sila ay para bang wala nangyayari. That's a painful reality. Pero, sabi dito, nasa Kanya pagkatagumpay. We have been made more than conquerors. Through Him who loved us. Mapapagtagumpayan natin yan, at nagtagumpay na tayo dyan sa pamagitan ng Diyos na umibig sa atin. Hindi natin niya mapapagtagumpayan kung wala ang Diyos. Remember that. Ang kasalanan, hindi natin mapapagtagumpayan yan kung wala ang Diyos. Yung mga sufferings, we cannot escape kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. We cannot escape yung suffering sa mundong ito. Napakarami. Kung wala ang Diyos sa atin. Remember, we need God. Para tayo maging more than conquerors, we need Him. We need the Lord. At kapag sinabing more than conquerors, ano bang kahulugan nito? Madalas natin siyang binabanggit. Ano pa ibig sabihin ng more than conquerors? Ano bang ginagawa ng isang conqueror? Kapag dinedefine ng conqueror, ang unang pumapasok sa aking isipan ay yung mga generals na sumasakop na ibang mga lupa na hindi kanila. Ang bayan ng Israel, no, they are conquerors. Sa panahon na nung lumabas sila sa Egypt, ipinangako ng Diyos ang promised land sa kanila, they were conquerors. Sinakop nila yung lupain na pinangako ng Diyos sa kanila. Kanilang kinubkob, kanilang tinake over. Yun yung mga conqueror. At usually, that's what conqueror means. You take over yung mga bagay na yung mga bagay na nandyan. You conquer. Ikaw ay nagtatagumpay. Usually, ng mga conquerors, sila yung umaatake. Walang conqueror na nasa defensive lang. Kaya mga conquerors, they attack. They push. They fight para makuha yung gusto nila makuha. So, one encouragement na gusto kong iwan is that ang isang conqueror, hindi lang siya laging on the defense. Siya ay laging, or siya, ang isang conqueror, attacks. Attacks. Ang conqueror ay hindi lamang siya basta laging depensa, nag-aantay na merong gumalaw sa kanya na kaaway. But a conqueror attacks. Ang ibig ko sabihin, ang isang Kristiyano hindi lamang nag-aantay na gumawa yung kaaway sa kanyang buhay. Hindi
Hindi lang mo siya nag-aantay. At kapag gumawa yung kaaway sa kanyang buhay, alam ko meron ang salita ng Diyos. Hindi ako Of course, totoo yun. Hindi ka matablan kapag dumating ang salita ng Diyos. At kapag dumating ang gawa ng kaaway, meron kang salita ng Diyos. Hindi ka matablan. Pero, ang conqueror attacks. Yung conqueror ay hindi lamang siya nagtatago, hindi lamang siya nag-aantay na merong dumating na matinding dilubyo sa kanyang buhay. Conqueror attacks the enemy. Ang conqueror ay lumalaban sa kaaway. He is actively fighting sa mga bagay na gawa ng kaaway. Siya ay, yung mga kasalanan, he is actively fighting. Hindi lamang siya nag-aantay na tuksoin. Inalabanan niya. Inaalis niya sa kanyang buhay yung mga tukso, yung mga temptation. Kung may mga trials, may mga problema, hindi lamang siya basta on the defense na nag-aantay lang na may mangyari. He's actively fighting. He's praying. He's nag-fasting para umatake laban sa mga gawa ng kaaway. Lord, ito ang aking kailangan ko ng kalakasan nagbumula sa. He's actively fighting. Sabi doon, ang ating pakikipagbaka ay hindi sa laman at dugo, but the principalities and powers in the air. Hindi lamang tayo basta nag-aantay na dumating yung kaaway at guluhin tayo, tapos doon lang tayo mag-defend. We should be actively fighting yung mga gawa ng kaaway. We should be praying. Nag-pray, Lord, itong mga bagay na akin tinanggap. Ang ating mga battles, mga kapatid, ay hindi yung with sword, but with prayer. On our knees, sabi sa isang awit, we fight our battles. Sabi sa isang awit pa, yung pag-awit mismo, yung pag-sing song sa panahon ng mga trials and troubles, that's how they fight their battles. Hindi lamang tayo basta nakastand. Let's fight. Fight the good fight of faith, sabi ng ating Panginoon. At huwag kang mag-alala, sabi sa Banal na Kasulatan, ang battle na ito ay hindi sa iyo, but the battle belongs to our Lord. At dahil the battle belongs to our Lord, nagtagumpay na siya, kayo rin naman ay magtagumpay na. You just need to fight. Laban lang. Alam mo nagtagumpay ka na, pero laban pa rin. Keep fighting, mga kapatid. Dahil alam na natin, nagtagumpay na ang ating Panginoon. That's what a conqueror does. At kapag sinabi na ikaw ay more than conqueror, alam niyo mga conquerors, di ba? Let's imagine yung bayan ng Israel. Nung kinonquer nila yung lupain na para sa kanila, anong sinabi sa kanila ng Diyos? Huwag kayong magtitira. Yung mga ari-arian, sunugin ninyo, patayin ninyo yung mga nandun, inhabitants. Diba? Talagang total raise, total pag-conquer ng lupain. So nung sumakop sila, halimbawa, sa gantong syudad, sa Jericho, complete wipeout. Nung sinakop nila yung Ai, di ba nung una natalo sila, pero nung pangalawa, complete wipeout. At sa mga sumunod na mga lugar na kanilang pinuntahan, ganun ang kanilang ginagawa. That's how they conquer. That's how conquering works. Ang conquering, they kill the enemy. They fight to kill the enemy. But I want us to see something different here. Gusto ko may pakita sa inyo na ibang bagay. We have been made more than that. More than conquerors. Hindi lamang basta conqueror. Hindi lamang basta mapagtagumpay. Tayo ay ginawa na higit pa sa mapagtagumpay. Hindi lamang tayo basta ginawa to conquer the land or to conquer ang mga kaaway, to kill the enemies. But you see,
We are called to be more than conquerors. More than that. More than just conquering. More than just defeating the foe. Sabi ng isang author na nabasa ko, a conqueror kills all foes. But more than conquerors, makes his foe his slave. Ang isang conqueror daw, pinapatay niya lahat ng mga nag-o-oppose sa kanya, mga kalaban niya. Pero ang isang more than conqueror, sa kanyang paningin, he makes his foe, yung mga kaaway niya, they make them a slave. Hindi lamang basta sinakop, hindi lang basta para patayin lahat ng mga tao doon. Yung mga nandun mismo na kaaway niya supposedly, ay naging alipin niya. Diba ganun yung ginawa ng Babylon? Sa bayan ng Israel, ginawang alipin yung bayan. At sa kanyang paningin, that's what makes the people more than conquerors. Imagine mo yung kaaway mo, naging alipin mo. Yung kaaway na supposedly dapat kukontra sa'yo, pero dahil wala na siyang magawa, siya'y talon-talo na, wala na siyang choice kundi sumunod sa'yo. That's what make a conqueror more than a conqueror. Dahil yung kaaway, wala na siyang magawa. At alam niyo ba mga kapatid, yan ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi lamang niya basta pinatay ang kaaway or tinalo ang kaaway. Sabi sa Banal na Kasulatan, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name above every other name. Na sa kanyang pangalan, on that name, every knee shall bow. Every knee shall bow. Lahat ng mga nasa langit, lahat ng mga nasa lupa, and even those who are under the earth. Every knee shall bow. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord. See? Ang conqueror na ito, hindi lamang niya basta pinatay ang kaaway, tinalo ang kaaway. But to make the enemy no options, but to bow down to the one and true conqueror. Anong si Jesus Christ won the grave. Hindi lamang niya basta pinatay yung kamatayan. Naging alipin ang kamatayan. Naging talunan ang kaaway. Na kahit na mga bagay sa ilalim ng lupa, mga creatures sa ilalim ng lupa, wala nagawa. They confess that Jesus Christ is Lord. See that? Yun ang more than conqueror. I would say sa gabing ito, ganun ang nais ng Diyos para sa atin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Couple of verses, we will close. Sabi dito, for this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Think of it this way. Yung affliction, of course, it's not something na desirable. Hindi yan bagay na gusto natin. Ang affliction, we can say, yan ay kaaway. The enemy. We should fight that, di ba? We should resist that. Yung kaaway na yan, na affliction. Pero look at this. Ang affliction na yan, na nilalagay ng kaaway, no? Schemes of the devil, affliction, pinapahirapan tayo. Nilagayan ng kaaway to harm us, to destroy. Sa madaling sabi, yung mga pagpapahirap sa atin, mga buhay, yan ay pinaalam ng kaaway para sirain tayo. Palayuin ang ating pananampalataya sa Diyos. Di ba? Pahirapan tayo. Look at Job. May mga afflictions na sinend sa kanyang daan.
At anong purpose of afflictions? Pahirapan siya. Diba? Sino ba namang tao o ano ba mararamdaman ng taong yon na on the same day namatay ang lahat ng kanyang mga anak? Lahat ng kanyang mga anak. On the same day, on the next day, yung kanyang mga ari-arian nawala. On the next day, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. On the next day, pati ang kanyang asawa ay tinatakwil na siya. Those are afflictions. At sa iba't ibang mga level, lahat tayo dumadanas na marami afflictions. Anong purpose niyan? Diba, para tayo ay ilayo sa Diyos. Anong purpose ng kaaway nung si Job ay binigyan ng afflictions? Sabi nung kaaway, tignan natin ngayon, kapag dumating yung mga afflictions, tignan natin kung maglilingkod pa siya sa iyo. Right? That's the purpose. That's the thing in mind ng kaaway, sa afflictions. Tama? So kung may mga afflictions dumating sa ating mga buhay, we can say na yan ay purpose ng kaaway para ilayo tayo sa Diyos. But look at this. Itong mga light, momentary afflictions is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Notice that. Pansinin niyo na maigi. Yung affliction na yun, hindi inalis. Hindi inalis. But instead, that affliction prepared you. Yung affliction, yung naghanda sa iyo para sa isang kaluwalhatian na beyond all comparison. Sa pamagitan ng ating Diyos, even yung mga gawa ng kaaway, yung mga iniisip ng kaaway na makakapagpalayo sa iyo, sa Diyos, ito pala yung nagpe-prepare. Naging alipin natin, nagamit para i-prepare tayo papalapit sa Diyos. Perfect. Through our God, yung affliction na yan na ginawa ng kaaway, supposed to be meant for evil, meant for harm. Para ilayo tayo sa pagsasamba sa Diyos. Pero, dahil nandiyan ang Diyos kasama natin parati, kahit yung mga problema pala, kahit yung mga afflictions, lalo patuloy tayo na palapit sa Diyos. Lalo pang inihanda ang ating mga sarili. Lalo pang tumibay ating pananampalataya. You see that? Yung affliction na instead, na dapat mag-cause ng harm sa ating mga spiritual na buhay, nakakontribute pa para tayo lumago at tumibay sa pananampalataya. Kung babalik tayo sa ating pinag-uusapan, that's what more than conqueror is. Kaaway, instead na basta lang mawala, patayin, it contributes na. Nakatulong pa para mapalapit sa Diyos. Yung mga wiles ng kaaway, yung mga schemes ng kaaway, yung mga problema, yung mga bagay na dumarating sa ating mga buhay. O kung may dumating na tukso kung minsan, lalo pang pinapatibay ang ating pananampalataya, lalo pa tayo napapalapit sa Diyos. Lalo pa tayong nanalangin ng higit. Sila ng mga ganun, those people, they are more than conquerors. At lahat tayo tinawag na ganyan, mga kapatid. Gives a Christian a new perspective. Oo, totoo, dumarating yung mga gawa ng kaaway, yung mga afflictions, yung mga suffering sa ating mga buhay. Diba? Oo, gusto natin, Lord, maalis na yan, mawala na yan. Pero we say, most of the time, di ba, kapag may mga dumating na problema, Lord, anong bagay ang nais mong iparealize sa akin? Anong bagay ang nais mong gawin ko? And in turn, yung mga afflictions, yung mga pangyayari sa ating mga buhay, lalo patuloy nagiging malapit tayo sa Diyos. Nagagamit patuloy para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Remember Joseph, di ba? Napakaraming nangyari sa kanyang buhay. Pwede natin yung sisihin sa mga kapatid niya. Kung hindi binenta ng mga kapatid niya si Joseph, kung hindi nagselos, hindi sana nangyari yung ups and downs ni Joseph sa buhay. However, nung namatay ang kanilang tatay, kinonfront siya ng mga kapatid niya, Joseph, huwag mo na lang kawing paalisin, gayon mo na lang kaming alipin mo. Wala na si tatay, gusto niya na magstay lang kami dito, nagsinungaling pa. Pero na-sense na Joseph, natakot yung kanyang mga kapatid. Sabi ni Joseph, what the enemy meant for evil, God meant it for good. What you meant for evil. Let's be honest, yung mga kapatid niya, dahil sobrang pagkaselos, gusto nila si Joseph malayo sa kanilang tahanan. They meant it for evil. And ultimately, ang kaaway nagbigay ng inspiration doon sa mga magkakapatid para ganun ang gawin. What the enemy meant for evil. Pero dahil ang Diyos, He is more than conqueror. Even yung mga gawa ng kaaway, nasa plano ng Diyos, He has already planned it for good. He has already meant it for good. Sa panahon ng Babylonian captivity, yung bayan doon sa Babylon, they are groaning, they are praying, Lord, palisin mo na kami dito. Gusto na namin lumaya sa exile sa Babylon. As much so na even yung false prophet, pinaniniwalaan nila, diba? 2 years na lang. Sa panahon ni Jeremiah, diba? Pero sabi ni Jeremiah, sabi ng Diyos sa pamamagitan ng Jeremiah, just stay there. Manatili lang kayo. I know the plans that I have toward you. Kahit na inisip ng kaaway, para mapasama ang bayan, para ma-destroy ang bayan. Anong ginawa ng Diyos? Lalo pa ang bayan nag-cry out sa Diyos, na nalangin, napalapit pa sila ng husto sa Diyos at that Babylonian exile. See, mga kapatid, nakita nyo na, ang Diyos is more than conqueror. Even yung mga gawa ng kaaway or what the enemy meant for evil, He has turned for good. He has made it for good. Bayaan na tayo magkaroon din ng ganyang perspective. Sa panahon ng mga trials, sa panahon na may mga impossibilities na nangyari sa ating mga buhay, instead of seeing it as something na very overwhelming or very, very, suffering, adversity sa ating mga buhay, tingnan natin ito as opportunity na maaagawa ang Diyos sa atin. Opportunities to demonstrate yung ating pananampalataya sa Diyos. Opportunities para magkaroon tayo ng reliance na higit pa sa Diyos. Diba? Pag may mga karamdaman, na-overwhelm tayo minsan, Lord, nanghina ako, Lord, ganito, ganyan. Instead of thinking na pinabayaan tayo ng Diyos, naniniwala ako ng lubos, na itong mga bagay na ito, we can use them as opportunities to prove our faith, to test our faith, na ang Diyos, alam ko ikaw ang gagamot. Yung mga pangyayari sa ating mga buhay na problema, we can use them as opportunities to demonstrate ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Diba? Sa panahon na may mga karamdaman tayo, we can use them as opportunities to rely on God's strength. Mag-alala mga kapatid, hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Siya ang unang more than conqueror. Sabi niya, kung paano ako nagtagumpay, I will share it with you. Kayo rin naman ay tinawag na higit pa sa mapagtagumpay. As I close, huwag nating kalimutan yung mga bagay na yan.
Most importantly, hindi tayo magiging more than conqueror kung wala ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Kung wala ang Diyos na siyang nagsusupply ng kanyang pag-ibig sa ating mga buhay. Kung wala ang Diyos, we are nothing. We cannot survive a circumstance. Hindi natin kayang pagalingin natin mga sarili. Hindi natin kayang mag-survive sa kasalanan na natukso. Yung mga reality sa buhay ay talagang napakahirap i-surpass. Parang yung mga realities, kung imposible yung isang bagay, imposible talaga kung tayo-tayo lang. Pero kung ang Diyos ang kasama natin, yung mga imposible, nagiging posible. Yung mga mahirap, nagiging madali. Yung mga tila ba parang hindi mangyayari, nangyayari. Kung kasama natin ang Diyos, yung mga kasalanan na tila ba lagi na lang nagpapahirap sa atin. Yung mga karumihan, yung mga weaknesses natin na tila ba lagi na lang tayong talo. Kung kasama natin ang Diyos, may pagtatagumpay, may kalakasan, may overcoming na nangyayari. Right? Sa panahon ng mga problema, kung tila ba overwhelming na ang mga tasks mo sa trabaho, overwhelming na yung stress sa pamilya, overwhelming na ang financial burden sa iyong buhay, tatay, nanay, kung ikaw ay very overwhelmed na sa iyong family, kung kasama mo ang Diyos, may pagtatagumpay. May pagtatagumpay. Huwag kang mag-alala. God has not provided you a trial na hindi mo kaya. But He is faithful. He has provided a way for you to escape. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. So huwag tayo mag-alala. We are not just a conqueror. Natatalunin lang yung kaaway, mawawala lang yung problema. Totoo, masarap mawala yung problema. No? Maalis lang yung mga problema na yan sa buhay. Yung mga karamdaman, maalis lang agad. Maganda yun. Diba? But, we are more than conquerors. Even yung mga bagay that the enemy meant for evil, na gamit natin para may balik ang kaluwalhatian sa Diyos. Sa lahat ng bagay na yan, mga kapatid, panghawakan natin, we have been made more than conquerors. Purihin ang ating Panginoon. Ating palapakan natin, Panginoon, mga kapatid. At aking inimbitahan ng mga musicians. I want to sing a song bago tayo tuloy magtapos. Medyo may oras pa naman ako. At I want to sing a hymn, isang hymn na so luma na siyang kanta, pero hindi siya present sa ating songbook. Isang lumang kanta. Sabi dun sa kanta, Jesus, I, my cross, have taken. Sabi dun ng awit, kahit na dumating yung mga panahon ng pagsubok sa kanyang buhay, may mga storms, may mga pains, may mga disaster. Sabi dun, ang paglilingkod sa Kanya, ang paglilingkod sa Diyos, In your service, Lord, sometimes pain is pleasure. Paglilingkod sa iyo, Diyos, sabi niya, all loss, yung mga kalugyan, yung mga nawala, all loss is gain. Dumating man ang mga unos sa kanyang buhay, sabi sa inawit, at maganda yung verses ng awitin. May pupunta natin, awitin natin. Kahit na iwan na siya ng mga kaibigan niya, iwan na siya ng lahat-lahat. Dahil pinasan na niya ang krus, there's no turning back. Meron siyang pag-asa, meron siyang kalakasan to press on, to fight, to live this Christian life. Kahit na siya ay nahihirapan, kahit na siya ay punong-puno ng problems. Ang kanyang pag-asa, sabi doon, soon shall cease thy earthly mission. Matapos din ang paglalakbay.
matapos din ang paglilingkod. At ang kanyang pag-asa, sabi doon, hope shall change to a fruition. May bunga, may resulta ang kanyang pag-asa na inaantay. At isang linya doon ang awit, from faith to sight, from prayer to praise. Di lamang basta pag-asa, hindi lamang basta nanatiling pag-asa, kundi merong reality. Mga pag-asa natin, mga kapatid, yung mga hope natin, it will not stay as hope forever. Darating ang panahon, babalik ang ating Panginoong Kristo Jesus. And all life's troubles ay matapos din. Kaya huwag tayo mag-alala, mga kapatid, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. While we take this cross, alam kong mahirap, alam kong marami pagkitiis, pero nandiyan ang ating Panginoon kasama. Let's bow our heads for a moment. Dakil namin Diyos, mga sandaling ito. Kapasalamat kami sa iyong mga salita. At tunay nga na pinupuri ka na, pinapasalamatan dahil sa iyong kagilagilala sa paggawa at pagkilos sa mga buhay. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na binasa. Salamat sa encouragement. Truly, we have been made more than conquerors. Through you, Lord. Yun ang pinakamahalaga, pinaka-importante. Through you alone, kami ay naging higit pa sa mapagtagumpay. Kaya Lord, ito yung ma-apply namin sa mga buhay. As we carry our cross, as we live this life sa mundong ito, bigyan mo kami, O Diyos, ng kalakasan, pagkatagumpay. Bayaan, Lord, na magawa ng kaaway, huwag mo na hayaan itong mag-disturb sa amin or maggulo sa aming mga pagtingin sa iyo. But Lord, may all these trials be used para sa aming mga kalakasan, sa aming pananampalataya. Magamit ito, Diyos, as stepping stone para kami lumago pa from glory to glory. Mabalik lamang sa iyo, Diyos, sa mapuri pagdakila sa tangi at pangalan ng Panginoong Kristo Jesus.